Guys, ganito lang mag-business sa Japan. Pag halimbawa, siyempre tayo Pilipino, maabilidad tayo, 'di ba? Pag wala kang trabaho sa Japan, huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-worry talaga, bawal mag-worry, bawal. Pag wala kang trabaho sa Japan, paggaganahin mo yung utak mo. Yun ha. Unang-una, mag-pray ka. Pangalawa, pagganahin mo na yung utak mo. Kung anong meron sa bahay mo, pag-isipan mo. Halimbawa, marami kang damit, marami kang alahas, marami kang bags, marami kang sapatos, doon mo uumpisahan ang negosyo mo. Oo. Kung anong meron sa bahay mo, hindi yung kung ano ang meron doon sa kapitbahay mo, o di ba? Kaya ito yung kinita ko ngayon, guys. Kita mo naman, oh. Look at this for 1 month. 1 month lang to, guys, 1 month. 1 month lang to, guys. Hindi po to online selling na live. Hindi po. Mano-mano po to na negosyo. Mano-mano po to. Ito yung tinatawag na, ito yung tinatawag nila na kung ano yung meron sa bahay mo at sobra-sobra naman, nagsikipan na, ibenta mo, ilako mo through Messenger o through social media. Tapos, malaking tulong ang 7-Eleven at saka ang post office. Dahil kung malayo yung mga buyers mo, ipadala mo through post office, o diba? So guys, ito yung kinita ko sa 1 month lang. 1 month na pagtitinda ko ng aking mga lumang damit, lumang alahas, lumang bag. Tapos, pinaikot-ikot ko siya. Tapos, kung ano yung madaanan ko, halimbawa, may madaanan ako sa kalsada, may madaanan ako sa mga, kung saan-saan ako pupunta. Pupunta ako ng shopping mall, tapos may mga mura, may mga sale, bibilhin ko yun, tapos ilalako ko siya, o diba, may pupunta ako sa mga recycle, tapos, diba, sa mga recycle shop, tapos pag may nakikita ako ng mga murang mga alahas, binibili ko yun, kahit may konti siyang, may konting gas-gas, ganun lang, katulad nito, yan, mga mura lang, nabibili ko siya, mga ganyan, tapos ibebenta ko din siya, nasusuot ko na, nabebenta ko pa, o diba, ganun lang talaga. Tapos palaguin mo siya ng palaguin. Pag wala ka talagang trabaho, mag-umpisa ka sa bahay mo. Pag nasa Japan ka, mag-umpisa ka sa bahay mo, kasi ako, guys, dito sa Japan, wala na akong kakayahan magtrabaho. Wala na akong kakayahan magtrabaho kasi nga palyado na po yung tuhod ko. Dito sa Japan, ang laban na naman pag foreigner ka at di ka naman magaling magkanji, magkataka na, hiragana, di ka naman magaling magnihongo, di ka rin marunong magbasa. Ang labanan dito dahil sa pabrika. Tapos, pag sa pabrika katayo talaga ang labanan. Hindi ko na kaya. 10 years na ako sobrang tumayo. Kaya wala na, napudpod na yung cartilage ng tuhod ko. So, ang mindset ko ngayon, nasa pagbibusiness na. Umpisahan mo kung ano yung meron ka. Katulad nitong hikaw ko, inaawitan na siya. O diba, sabi ko, liaway. O diba, sabi ko, liaway. Hindi ko pinapautang. Kasi pag pinapautang, wala pa tayong negosyo mo. Matutulog lang, katulad nitong kwintas ko, o ayan, may nagkagusto na, pero sabi ko liawi, o diba, liawi ang labanan, katulad itong bracelet, sabi ko liawi, 1 year to pay, o diba, 1 year to pay, ang mahal ang ginto ngayon, 13,000 yen na per gram, o diba, o liawi, 10 years to pay, magkano per gram, te, sabi ko sa 1 year, 10 years to pay, diba? Sabi niya, te, grabe, 10 years to pay talaga, te. Magkano ng patak ng ginto nun? Sabi ko, o di, sige, 1 year to pay. Sabi ko, ngayon, ang ginto ngayon sa Japan, 2024, kung napanood nyo tong video ko na to, sa month of April, nasa 13,000 per gram na. So, papatak na siya ng magkano, o di 50 grams siya. Sabi ko 1 year to pay, ang ginto nun, nasa na, 17,000 per gram. Kakagat ka ba? O di ba? Sa uuti ka, kung may mag-down ka, lahat ng mai-down mo, hindi mo na makukuha. O sabi ko, yun ang labanan, pirma tayo ng kontrata. O may kontrata. Tapos may kontrata talaga, ganun talaga ang gawin, guys, ha. May kontrata talaga siya. Na yung simpleng kontrata lang, sulat kamay, siya ang pasulatin mo. Yung magliawi, siya ang magsulat na, ako si Poncio Pilato, o magliawi ako ng 18K Japan Gold na 50 grams kay Madam Dinagoya, o sa ganong halaga, ha, 17,000 per grams, kasi syempre ngayon 13,000 pa lang siya, pero after ng ilang months, 1 year to pay, papalo na ang ginto ng
17,000 per gram or 20,000 per gram sa 1 year lang ha, kasi babagsak at babagsak ang Japan eh. Babagsak at babagsak ang yen, tataas at tataas yung ginto. O, di ba? Kaya ang currency ng ginto pataas, ang currency ng yen pababa. So, i-mindset mo na. O, di ba? Tapos meron ka talagang kasulatan, 2 kopya, pa-xerox mo. Merong sa kanya, meron din sa akin. Kasi whatever, kung ano ang mangyari sa akin o ano mangyari sa kanya, o meron naman akong mga anak, o meron naman siyang mga kapamilya, yun ang magtutuloy ng transaksyon pag gusto niya pa. O, pero pag hindi na niya maitutuloy, what if, halimbawa, 11 months, nakabayad na siya. Tapos, pagka 12 months, hindi na niya kayang ituloy yung bayad niya. Hindi niya makukuha yung item. Lahat ng naihulog niya, quits na yon. Walang karma doon. Sa next vlog ko, pag-usapan natin yung karma tungkol sa negosyo ng pagliliawi ng ginto o iba pang negosyo na part sa utang, okay? For now, 1 month lang guys. Yung pinangliawin nila guys, ibibili ko na naman siya ng mga bigas. O di ba? Ito yung pinangliawin ng mga tao. Tapos binili ko ng mga produkto, pinaikot-ikot ko. Kaya wag niyong problemahin na nasa Japan ka, wala kang trabaho, wala kang pambayad ng mga bills mo. Wag mong problemahin yan. Kasi nga, pag may utak ka pa, may mata ka pa, may bibig ka pa, may tainga ka pa, may kamay ka pa naman, paako lang naman yung napalyado, gagana pa rin ang takbo ng buhay. Go, go, go lang po tayo, no? Tuloy pa rin ang tuloy pa rin ang laban. Walang edit-edit to. So, thanks for now. Bye for now. Just follow me. Next update natin yung iba ko na namang business. O, diba? Ano naman eh, hindi mo na kailangan kumuha pa ng license sa ganong negosyo dito sa Japan. Kasi alam bakit? Hindi naman ako nagpapasupport sa Japan eh. Oh. Pag once hindi ka naman nagpasuporta sa Japan, wala. At saka maliit ang negosyo lang yan para kahit papano pag-aksayan pa nila ng panahon. Importante nakakabayad ka ng mga residence tax mo, ng mga insurance mo. Yun lang naman mahalaga sa kanila. Bayad ka ng insurance mo na itchimang na nasingguray, bayad ka ng residence tax mo. Wala kang utang. O, di ba? Hindi ka naman nagtrabaho ng illegal. Hindi naman illegal yung magtinda ka ng layawi. O, di ba? Illegal ba 'yun? O, small time lang 'yun. O, bye. Thanks for watching. Bye-bye.